Sa gitna ng ingay ng mundo, may 24, 24 na kababayan tayo na nakaupo sa dilim. Pinapakinggan ang bawat tiktak na yan. Walang bintana, walang sikat ng araw. Narinig mo ba yan? Hindi yan basta orasan. Sa loob ng isang banyagang bilangguan, yan ang tunog ng kamatayang papalapit. 24 na Pilipino na ang tadhana ay nakasulat na sa isang pirasong papel na hindi nila kayang basahin. Bakit sila nandoon? Ang sabi ng balita, paghihitil ng buhay, drug trafficking. Pero sa likod ng mga salitang yan, may mga misteryong pilit na ibinabaon. May mga kwentong hindi itatampok sa news dahil masyadong madilim, masyadong masakit, o baka masyadong totoo. Mula sa 83 na bilang noong 2023, naging 24 na lang sila ngayon. Saan napunta yung iba? Nakauwi ba? O binitay na ng walang ingay? Kaya ngayon, mga kababayan, hahalukuin natin ang misteryo ng mga bagong bayani. Ihanda mo ang sarili mo at samahan mo akong silipin ang rehas na walang pintuan. Dahil sa dulo ng kwentong ito, baka mapagtanto mo na ang pinakamalaking misteryo ay hindi kung paano sila nakulong, kundi bakit natin silang hinayaang mawala sa dilim. Sa Pilipinas, pag-uwi mo, bida ka. Ikaw yung may dalang chocolates, sapatos at pabango. Ikaw yung bayani, ikaw yung tiniis ang lahat. Ang bastos na amo, ang lamig ng desyerto, ang pangungulila para lang may pambili ng gatas ang bunso mo. Pero dito, sa kinalalagyan mo ngayon, hindi ka bayani, wala kang pangalan. Tawagin natin siyang Elena. Hindi ito ang tunay niyang pangalan pero ito ang kwento ng marami sa kanila. Si Elena, taga-probinsya. Ang bahay nila tagpi-tagpi. Kapag umulan, kailangan mong sumilong sa loob ng sarili mong bahay dahil tumutulo ang bubong. Ang asawa niya, construction worker na endo na naman. Ang 3 anak, laging naghahati sa isang itlog tuwing almusal. Alam niyo yung pakiramdam ng hirap sa Pilipinas? Yung hirap na parang kumunoy. Unti-unti kumakapit, kumakalat, hanggang sa hindi mo na alam kung saan ka lulugar. Kahit anong kayod mo parang lalo kang lumulubog. Yung tipong magkakasakit lang ang isa sa pamilya, baon na kayo sa utang ng 5 taon. Isang araw, may lumapit kay Elena, recruiter. Mare, sabi ng recruiter na puno ng ginto ang leeg. Sa Middle East o kaya sa Asia, dolyar ang kitaan. Isang buwan mo lang doon, tapos na ang problema mo sa tuition ng anak mo. Makakapag-hollow blocks na kayo. Ang ganda pakinggan, di ba? Para kay Elena, yun ang liwanag. Hindi niya nakita ang panganib. Ang nakita niya lang yung ngiti ng anak niya na makakatikim na ng Jollibee. Ang nakita niya lang yung simentadong bahay na hindi natutulo kapag bumabagyo. Kaya nagbenta ng kalabaw, nagsanla ng lupa, nangutang sa 5-6 para sa placement fee. Sa Naya Terminal 1, doon ang huling yakap. Ang amoy ng airport, halong kape, aircon at luha. Nay, huwag ka nang umalis, sabi ng bunso niya habang umiiyak. Anak, babalik ako. Saglit lang to, para sa inyo to. Yun ang pangako ni Elena, pero hindi niya alam. Yun na pala ang huling beses na mahahawakan niya ang pisngi ng anak niya. Yun na pala ang huling beses na maaamoy niya ang Pilipinas. Mga kababayan, pagdating sa ibang bansa, 2 klase lang naman ang pwedeng mangyari sa'yo. Swerte o malas. Pag-usapan natin ang ipinagbabawal na gamot. Ito ang pinakamatinding bitag. Karamihan sa mga nakakulong ngayon sa China o sa Southeast Asia, biktima ng sindikato. Tawag dito, drug mule. Ganito ang tirada. May makikilala kang kaibigan. Pwedeng kapwa Pinoy, pwedeng foreigner na jowa-jowaan. Sasabihin sa'yo, Bessie, pwede favor. Puno na kasi yung bagahe ko eh. Pakidala naman nitong bag ko. Mga damit lang to ng pamangkin ko. O kaya naman, padadalhan ka ng sapatos. Pasalubong ko sa'yo yan, pero suotin mo ha pagtawid ng border. Ikaw naman tong si wala malay, pumayag ka. Kasi Pilipino tayo eh, matulungin. O kaya utang ng loob. Pagdating sa airport, biglang may hihila sa'yo. Customs, hahalughugin ng bag, pupunitin ng lining ng maleta, at dun bubulaga ang puting pulbos.
ang mga ipinagbabawal na gamot. Sa sandaling yon, parang huminto ang mundo mo. Hindi akin yan! Please, hindi akin yan! Sigaw ka ng sigaw. Pero sa bansang ang batas ay bitay agad, walang halaga ang luha mo. Walang presumption of innocence sa ibang bansa tulad ng sa atin. Dito, kapag nahulihan ka, takus ka na. Ang sindikatong nagbigay sa iyo niyan, ayun, naglaho na parang bula. Ikaw ang naiwan, bitbit ang ebidensyang pagbitay sa iyo. Ngayon, hito na ang pang-aabuso. Ito madalas nangyayari sa Middle East. Elena, domestic helper. Ang amo, malupit. Hindi pinapakain, sinisigawan, at ang pinakamasakit, binababoy. Isipin mo ang gabi, pagod na pagod ka galing sa pagkayod ng banyo, tulog na ang lahat. Biglang bubukas ang pinto ng kwarto mo. Papasok ang amo mong lalaki, lasing, may masamang balak. Wala kang matatakbuhan, nasa 10th floor ka ng kondo, nakalakang pinto. Ano gagawin mo? Hahayaan mo na lang bang lurahin ang dangal mo? O lalaban ka? Si Elena, lumaban. Dumampot ng kung anong mahahawakan, kutsilyo, vase, plancha. Sa gitna ng agawan, sa gitna ng takot at adrenaline, nasaksak niya ang amo. O kaya, naitulak. Binawian ng buhay. Hindi siya kriminal. Nanay siya na gusto lang protektahan ng sarili niya. Pero sa mata ng batas doon, pinaslang niya ang amo niya. At dahil dayuhan siya, at dahil babae siya, dehado agad siya. Self-defense? Mahirap patunayan yan lalo na kung wala kang witness at wala kang CCTV sa loob ng kwarto. Ang labas, pagkitil ng buhay. Ang parusa, bitay. Mga kababayan, ito na yung part na nakakagigil. Ang proseso. Pagkahuli sa'yo, dadalhin ka sa presinto. Ang mga pulis, nagsasalita ng Arabic, Chinese o Bahasa. Hindi mo naiintindihan. Wala kang interpreter. Takot na takot ka. Bubugbugin ka minsan o tatakutin. Sign this paper and you can go home, sabi nila sa sign language o sa broken English. Dahil gusto mo nang umuwi, pipirma ka. Yun pala, confession letter na yun. Inamin mo na ang krimen na hindi mo naman ginawa o ginawa mo lang dahil kailangan mong mabuhay. Sa korte, mabilis ang pangyayari. Minsan, hindi agad nalalaman ng Embahada ng Pilipinas na may nakulong pala. Huli na ang lahat. Ang hearing parang dumaan lang sa harap mo. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi ng judge. Ang abogado na binigay sa iyo kung meron man, hindi naman ganun kagaling o seryoso. Dahil para sa kanila, isa ka lang namang maid o laborer. At dito, babagsak na ang hatol. Guilty. Sentence. Bitay. Sa bansang Saudi Arabia, meron silang tinatawag na kisas. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin. Buhay sa buhay. Kung kumitil ka ng isang buhay, kikitilin din ang buhay mo. Sa ibang bansa naman, firing squad o lethal injection. Imaginein mo ang pakiramdam ng 24 nating kababayan nung marinig nila yun. Para kang binuhusan ng nagyiyelong tubig. Nanlamig ang buong katawan mo. Gusto mong sumigaw pero walang boses na lumalabas. Ang iniisip mo na lang, paano na ang mga anak ko? Paano na si Bunso? Nangako ako na uuwi ako. Uuwi naman pala ako. Pero nasa kabaong na. Ang tanong ng marami, ano ba ang buhay sa death row? Hindi ito katulad ng kulungan sa Pilipinas mga kababayan na maingay, magulo, may happy-happy pa minsan. Sa death row, tahimik. Nakakabinging katahimikan. Oo, mag-isa ka lang sa selda madalas. Ang tawag dito, solitary confinement. Bawal kang kausapin, bawal kang hawakan. Para kang hinahanda sa kamatayan bago ka pa man tuluyang bitayin. Gumigising ka sa umaga, hindi mo alam kung ito na ba ang huling araw mo. Sa ibang bansa kasi, walang schedule ang bitay. Hindi sasabihin sa iyo na next week ka bibitayin. Hindi. Bigla na lang bubuksan ang pinto ng selda mo isang umaga. Papasok ang warden at ang imam o pare. Kapag nakita mo sila, alam mo na, oras na. Kaya gabi-gabi, hindi makatulog ang mga kababayan natin doon.
bawat kaluskos sa pinto, napapabalikwas sila. Ako na ba? Ngayon na ba? Isipin mo ang psychological na pagpapahirap na yon. Nagdarasal sila, umiiyak, nagsusulat ng liham sa pamilya na baka hindi naman maipadala. Anak, patawarin mo si nanay ha. Hindi na ako makaka-attend sa graduation mo. Mahal, kayo na bahala sa mga bata. Maghanap ka na ng ibang asawa na mag-aalaga sa inyo. Ang sakit, di ba? Sobrang sakit isipin na yung taong nagpunta doon para bigyan ng buhay ang pamilya niya, ngayon ay nagmamakaawa para sa sarili niyang buhay. Ang tanong, may pag-asa pa ba? Meron naman. Pero ang tawag dito ay blood money o diya sa Arabic. Ganito yan, pwede kang patawarin ng pamilya ng napatay mo pero may kapalit na pera, kabayaran sa buhay na nawala. Magkano? Hindi lang libo, milyon. Minsan, 20 million pesos, 30 million, 50 million pesos. Saan kukuha ng 50 million ang pamilya ni Elena na ang ulam nga ay sardinas na pinagkakasya sa 5? Dito pumapasok ang gobyerno, ang DFA at DMW. Nakarinig na kayo sa balita, di ba? Gobyerno nakikipagnegosasyon para sa buhay ni Mary Jane Veloso o kung sino man. Ginagawa naman nila ang lahat. Diplomatic protest, sulat galing sa presidente, legal assistance. Pero hindi ganun kadali kasi may sariling batas ang ibang bansa. Hindi natin pwedeng diktahan ang Saudi o China kung ano ang gagawin nila. Respeto sa sovereignty yun. Kaya minsan, nauuwi sa limos. Nanlilimos ang pamilya sa TV, sa radyo, sa Facebook. Parang awa nyo na po, tulungan nyo kaming mabuo ang blood money. Nakakadurog ng puso makita ang isang nanay na lumuluhod sa harap ng kamera, humihingi ng barya para hindi pugutan ng ulo ang anak niya. Ang hustisya rito, magiging presyo. Kung may pera ka, mabubuhay ka. Kung wala, pasensyahan. Nasira ang pamilya. Hindi lang yung nakakulong ang namatay, kundi pati na rin ang kinabukasan ng mga naiwan niya. Ito ang tunay na trahedya, isang domino effect ng paghihirap, mga kababayan. Balikan natin ang 24 na nasa death row. Sino sila? Hindi natin pwedeng banggitin lahat ng pangalan dahil sa security at privacy. At para na rin hindi maudlot ang negosasyon. Minsan kasi kapag maingay ang media, lalong tumitigas ang loob ng bansang nagkulong. Ayaw nilang magmukhang mahina o nagpapadikta. Hindi lang yan. Kung ating balikan ang reports ng ABS-CBN News noong March 2, 2023, may 83 kababayan natin na nasa death row. Mas malala ito. Ayon kay DFA Assistant Secretary Paul Cortez, karamihan sa kanila ay nasa Malaysia, 56, saka may ilan sa United Arab Emirates, 6, Saudi Arabia, 5, at ang iba pa ay nasa Bangladesh, China, Vietnam, USA, Japan at Brunei. Iba't iba ang kwento ng bawat isa, pero iisa ang sakit. Nakakulong, takot sa bukas. Hindi lang yan, may 27 Pilipino rin ang namatay dahil sa foul play. 8 sa Saudi Arabia, 5 sa South Africa, 4 sa Kuwait, at 3 sa Cyprus. Mga kwento ng karahasan, pagkakahiwalay sa pamilya, at pagkamatay sa malayong lugar. Bukod dito, may 1,267 kababayan tayo na nakakulong pa rin habang may kasong hinihintay ang paglilitis at 2,104 naman ang may kaso pero hindi nakapiit para silang nakabiting sa ere. Hindi alam kung kailan matatapos ang laban nila. Isipin nyo, bawat isa sa 24 na yan ngayong 2026 ay may kwento din. May isa dyan, nagmaneho lang ng sasakyan ng amo tapos may nabundol. Aksidente. Pero dahil hindi sa lokal, pagkitil ng buhay ang kaso, bitay. May isa din dyan, lumaban sa kamay ng kanyang mang-aabuso tulad ni Elena, bitay. Ayon sa mga reports, patuloy ang pakikipag-usap ng gobyerno. May natutulungan, may nabababa ang sentensya mula bitay, nagiging habang buhay na kulong. Swerte na yun, at least buhay. Pero meron ding hindi pinalad. Naalala nyo ba yung mga binitay na noon? Ang sakit ng balita paglabas sa TV. Tapos makikita mo yung pamilya sa airport, naghihintay sa katawan ng biktima.
iyak ng iyak. Pagbukas ng kahon, may tahina sa leeg o kaya mapudla na. Doon mo lang marirealize, totoo ito. Hindi ito pelikula, totoong tao ang nawala. Napakasakit pero ito ang katotohanan na hindi mahirap itanggi. Ang kwento ng 24 na nasa death row ay kwento ng kahinaan natin bilang bansa. Kung sana may sapat na trabaho dito, hindi na kailangan makipagsapalaran ni Elena sa Saudi. Kung sana sapat ang sahod dito, hindi na kailangan kumapit sa patalim ng mga tatay natin. Pero nandito na tayo. Ang magagawa natin, mag-ingat. Huwag na huwag magtitiwala basta-basta. Huwag magdadala ng bagahe ng iba sa airport kahit pa kamag-anak mo yan o best friend mo. Ang tiwala, nakakamatay. Alamin ang batas ng bansang pupuntahan mo. At higit sa lahat, huwag nating husgahan agad ang mga nakakulong. Hindi lahat ng nasa death row ay kriminal. Marami sa kanila ay biktima lang ng pagkakataon, ng kahirapan at ng kawalan ng laban. Mga kababayan, dahil narinig mo ang kwentong ito, heto ang bonus na paalala. Huwag mong hahayaang maging parte ka ng estatistika. Ang pakidala rule. Golden rule ito. Never, as in never, tumanggap ng padala, package o bagahe mula sa kanino man sa airport. Kahit pa nagmamakawa, kahit pa matanda, kahit pa kapitbahay o kumpare. Sabihin mo, sorry po, bawal po sa batas, kayo na lang pong magpakargo. Mas maokey nang maging madamot kaysa maging bangkay. Know your numbers. I-save sa cellphone at isulat sa papel. Itago sa medyas o underwear kung kailangan ang numero ng Philippine Embassy, OWWA at PLO sa bansang pupuntahan mo. Sila ang unang tatawagan pag may gulo. Huwag pipirma basta-basta. Kapag hinuli ka at pinapapirma ka ng dokumento na nakasulat sa Arabic o Chinese na hindi mo inaiintindihan, huwag pipirma. Humingi ng interpreter at tumawag sa embahada. Karapatan mo yan. Ang pirma mo ay pwedeng maging sentensya mo. Sa Middle East, ang alak ay bawal. Ang droga ay death penalty agad. Huwag makipag-party-party sa mga hindi kakilala. Maraming napapahamak sa inuman na nauuwi sa raid. Kung inaabuso ka na ng amo mo, huwag nang hintayin na maging physical fight. Tumawag na sa hotline ng DMW o mag-report sa agency. At yan ang kwento ng ating mga kababayan na wala sa malayong lugar, nakatali sa batas ng ibang bansa o nilamon ng dilim. Kung ramdam mo rin ang bigat ng kanilang hirap, i-like at i-share ang video na ito. Mag-comment ka rin sa baba kung ano sa tingin mo ang dapat gawin para matulungan ang ating mga kababayan. At para sa mas marami pang totoong kwento at trahedya, mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat!